Lahat ng mga natutunan ko sa industriya sinulat ko diyan. Dito. At binibigay ko as a seminar 'yan para matulungan ko paano paano ba talaga sumikat sa Oo. industriya ngayon. Kasi kahit na wala ng radyo, TV, social media, Oo. basta ikaw nasa sa'yo yung buhay, nasa sa'yo yung pagkakataon na talagang may mangyayari kung gugustuhin mo, kung maniniwala ka, at kung yung susundin mo yung mga principles na tinuro ko diyan. Balikan natin yung Center for Pop. Noong una, si Butch Albarracin, nung hindi pa sikat yung center, walang estudyante masyado yan. Sabi niya sa'kin, paano ba mapapasikat itong Kongko? Sabi ko, yung estudyante mo diyan, 'pag nag-graduate yan, hindi puwedeng amateur ang dating. Kailangan katapat mo diyan yung mga superstar na. Kaya 'pag lumabas siya kahit sa singing contest, ang dating niya dapat nagbigay ako ng yung tinatawag na Singers Total Performance Workshop. 3 areas yun. Una, acting workshop. Kasi hindi puwedeng kakanta ka sa stage o sa TV na hindi mo na-e-express yung emosyon ng kanta. Kailangan iaarte mo yun, express mo yung lyrics ng kanta mo, eh. Kung masaya ka o malungkot, kailangan nakikita nila. Hindi yung kumakanta ka ng malungkot tapos smile-smile ka diyan, hindi gano'n yan, wala, fake yan. Pangalawa, dance. Hindi puwedeng nakatayo ka lang on stage. Kailangan marunong ka rin sumayaw. Kailangan all around ka. 'Pag mabilis yung kanta, marunong ka sumabay sa kanta, marunong ka sumayaw, marunong kang makikwan sa choreography. Hindi puwede yung nakatayo ka lang diyan at na mumukha kang tanga. So, bigay ako ng ganyan. So, ang kinuha kong dance group, Whiplash. Tinuruan ng basic jazz dancing. Talaga yung kaya ang mahal ng workshop na yun, eh. Pero, pangatlo, speech. Kasi hindi puwedeng hindi ka nagsasalita, eh. Hindi puwedeng sasabihin mo kanta ka lang ng kanta. 'Pag may nangyari on stage, tumigil yung -1 mo, anong gagawin mo? Tatanga ka lang, maghihintay. Kailangan alam mo yung sasabihin mo. Wala kang prepared speech pero ano yung tao, alam mo kung paano Aliwin mo. aliwin yan. So, ready yung mind mo, hindi ka nag-panic. So, yung tatlong yun, hindi na naulit kasi mahal nga, eh. Ang ginawa ni Butch, lahat ng tinuro ko do'n, in-apply niya. Tinuro na lang niya pasundot-sundot. Kaya lahat ng dumaan sa kanya, sumikat. Sino yung mga sumikat na mga artist na galing do'n? Sarah Geronimo, Rachel Ango, Charis Mempenco, si ano na ngayon. Ang dami, yung mga Miss Saigon. Kaya sabi ko, at least naano ko kay Butch. Kasi parang ang ginawa ko kay Butch, inaraw-araw ko siya, eh. Yung parang kinoaching ko siya talaga. Ikaw ang naging mentor niya pala, Inano ko siya kasi gusto ko tulungan yung school niya, eh. Hanggang namatay na nga siya, eh. Kung buhay pa yan, baka kasosyo na ako doon sa school na yun. Yung school niya wala na ngayon? Meron pa, yung asawa na niya nagma-manage. Ewan ko kung sino na yung mga nagiging graduates na nila. Pero as I've said, lahat ng dumaan sa kanila, 'pag lumabas sa TV, star kaagad. Si Sarah nga, hindi pa yan sikat, hindi pa nananalo. Sinayad up na ni Nonoy doon sa bagong label niya. Ang laking problema ni Sarah noon. Kasi nag-sign siya, eto siguro ngayon ko lang isi-share to sa social media kasi wala pa akong binibigyan talk na ganito na naikwento ko yung tunay na nangyari diyan. So nung nanalo si Sarah, She is from Santa Cruz, Manila to sing To Love You More. Please welcome Sarah Asher Geronimo. The grand finals of the Star for a Night. The Star for a Night is Sarah Geronimo, champion! naka-sign up siya kay Nonoy. Ang prize, 1 million pesos. Ang magbibigay ng prize, Viva. Hindi ibibigay ng Viva. So, ano nangyari? Kinuusap nila si Nonoy. Sabi ni Nonoy, ayaw pumayag ng boss ko, eh. Kasi nag-recording na, eh. Kung gusto na talagang pipilitin niyo, bayaran niyo ng ganitong halaga para ma-release sa kontrata. So, yung kinita ni Sarah dun sa doon lang napunta para lang ma-release. So, yun ang nangyari doon sa ano yan. Ngayon ko lang siniyari sa social media. Walang nakakaalam niyang story yan. Ibig sabihin, napanalunan. Tinago nila sekreto yan, eh. Yung napanalunan pala ni Sarah Geronimo na 1 million. Napunta lang din pambayad. Kaya nga nung tinatanong si Sarah noon na, uy, yaman mo na. Oo. Hindi, pambayad lang ng utang.
Totoo yun. Kasi ako, alam ko yun. Hindi na kasi binitawan ng Viva yon si Sarah dahil nga Oo, oo, oo. Tsaka, sabi nga nila, hindi kami mag-i-invest kung Oo. hindi ka sa amin oo nga naman. mapupunta. Paano bakit mag-invest Oo, doon? Doon ka oo. nakakontrata sa kabila. So, talagang, Hmm. inano ni Sarah. Sige, siguro, inutang na ni Sarah. Sige, yung kuwan ko, bayad na lang Oo. dyan. Para lang makawala. Pero, kita mo naman ang balik. Oo, grabe. Superstar na yan eh. Superstar. Yan, may scoop ka. Ikaw lang ang nakaano dyan. Oo, galing. Wala akong na-share akong pa niya sa sinabihan yan, TV o sa ibang social media. Masayasa mo yun. Wala. Sinikreto pala yan nila. Sinikreto yan nila Nonoy yan. Sabi ko, ano nangyayari kay Sarah? Ano na? Ito, share naman sa akin ni Nonoy yan. Ano kasi, kami ni Nonoy, we've gone a long way. Nag-manage pa kami ng disco niyan, si Nonoy Tan. Ngayon, president ng First Cup pa yun. Ang unang gusto lang namin i-manage nun, karaoke. Naghahanap kami ng investor para magbukas kami ng karaoke bar. Para kami yung babayas, para kami, I mean, imagine may day job kami sa Weir Records. Pero gusto namin magkaroon ng other business. Oo. Nung na-discover namin yung isang disco na merong karaoke, pero from 5 to 9, tapos disco na siya sa gabi. Kinausap namin yung may-ari. Manage namin ito. Pero babaguhin natin ito Wala na yung mga nakabikini rito. Kasi dati may mga nakabikini. Kasi dati ang pangalan yun, Odyssey Yung pang yung sa Rojas Boulevard So, palitan ng pangalan. Gawin naming Pulse Disco. Ang kasama ko niya noon, bagong-bago pa lang si Boy Abunda. Hindi pa sikat si Boy Abunda noon. Siya ang PR namin. Ano, kasama mo rin pala si Boy Abunda? Oo, yun. Minanage namin yung disco. Hanggang nag-quit na ako kasi gabi-gabi. Naku, puyat ako. Si Nonoy, umuwi na, 9 o'clock. Tapos na siya. Ang disco, ang umpisa, 10 o'clock ng gabi hanggang alas 2 ng madaling hanggang kinabukasan na. So, puyat lagi. Hindi ako tumagal. So, after siguro mga 8 months, quit na rin ako. So, sabi ko, Noy, ayoko na. Hindi ko na kaya to. Kasi puyatan talaga. Oo, puyatan. So, si Nonoy, after some time din, nag-quit na rin. Si Boy Abunda, siya na lang ang nag-manage. Siya nagpatuloy. So, tingnan mo na ngayon si Boy Abunda, isa na rin sikat na rin. sikat na sikat, saka marami na rin siyang talent, di ba? Oo, ang daming talent. Ang dami ko experiences. Kasama ko lahat yan bago sila lahat sumikat.